We are warning you, malawak po yung aming kulungan dyan ho sa baba at baka ikaw ang kauna-unahang laman ng aming detention facility dyan sa baba if you could keep on lying. Please. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita hinahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Mainit na balita. Kabulastugan sa National Food Authority. Bistado na. Sinungaling na NFA administrator. Di nakalusot sa husay at galing ni Congressman Mark Coleta at Erwin Tulfo. Kahit saang ahensya nga talaga ng gobyerno ay tila ba merong mga anomalyang nagaganap. Isa na nga rito ay ang National Food Authority na inaasahan sanang magsiguro na sapat ang supply ng bigas sa bansa, ngunit tila'y kabaliktaran yata ang ginawa. Sa nangyari ngang pagdinig sa Committee on Agriculture and Food, ay nalantad ang mga kabalbalang nangyayari at ginagawa sa nasabing ahensya. Ayon sa mga nakalap na ulat, ay napag-alaman ngang merong mga irregularidad sa pagdidispatcha ng mga bigas at di umano'y mayroong sabwatang nagaganap sa pagitan ng ilang mga namumuno sa nasabing ahensya kasama ang ilang mga malalaking negosyante ng bigas. Sa paliwanag nga ng NFA administrator, ay tila ba makikitang hindi nagtutugma ang kanyang mga sagot at kalaunan nga'y na bistong nagsisinungaling pala ito. Bagay na unang pinalagan ni Congressman Erwin Tulfo. Honorable Tulfo. I just want to remind our resource persons here, kayo po ay nanumpa kanina, ay ngayon Administrator Bioco, tinatanong ka kung kinonsulta mo legal, sinabi mo meron. Tinanong ka kung sino, wala ka maibigay. Yan ho direktahang pagsisinungaling kagad sa komite na ito. We are warning you, malawak po yung aming kulungan dyan ho sa baba at baka ikaw ang kauna-unahang laman ng aming detention facility dyan sa baba if you could keep on lying. Please do not lie on this committee investigation. Hindi po kami mangingiming na ikukulong ka ho namin pag patuloy ka nagsisinungaling. That's all, Mr. Chair. Just a reminder to all our resource persons. Thank you, Honorable Erwin Tulfo. So anyway, Administrator Kong Joseph. Kong Erwin? Mr. Chair, thank you very much. This question is for Administrator Bioco. Mr. Bioco, just answer me yes or no. Dumaan po ba sa bidding ang sale ng mga nasabing bigas? No, Mr. No. Your Honor. All right. Bakit po hinayaan ninyong tumagal ng ganun katagal ang mga bigas dyan po sa NFA when in fact DSWD is asking pa pala, kulang pa nga yung supply niyo para sa DSWD, we have the BJMP, we have the Bucor at sinasabi ninyo kasi malapit na mabulok pero pwede pa rin i-consume. Bakit hindi po ninyo ipinasa sa mga government agencies? There is no irregularity in our disposition of this tax. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Administrator Rod. May I just ask, sino po yung kinokonsulta ninyong legal or upon decision dun sa pangyayaring ito? Sino po yung mga na-consult ninyo? Dito, mainly ang main natin na counsel, because this is done in the official act of the management, it is our legal department. Who is your legal department head? Si Attorney Shaila. From the council? Yeah, and also the concurrently. You're from, admin. You're from the council, ma'am? Council Secretariat. So you were part of the decision? The decision making? Hindi kasi, yeah. Were you consulted as stated? Mr. Chair, I am not part of the decision making when it comes to the disposition. Okay, but yeah, admit earlier you consulted the NFA Council legal. Am I correct in my understanding? During the course of discussion in our regular NFA Council meeting,
I propose that we increase our selling price. No, that was in Yes. September and But in sometime. relation, admin here, pagbenta ninyo, you mentioned earlier na you have a group that you are consulting na pwede. You thought that you could directly sell to rice traders. Yes, Yun Mr. lang, sinong legal po ninyo nun? Our legal department and of course also our Headed by? sa ngayon acting lang si Attorney Shaila also, and also aside from that of course So our she was part of that decision making. hindi siya part doon but just counsel. Yeah. So just for this purpose lang, Ah. admin. Mm. Sino So- yung legal na Siya. kinonsult ninyo and gave you advice? Yeah. That it's Siya. it's okay. proper, It's yeah. okay to do it. Yes. Attorney, Mr. Chair, being the current board secretary and the concurrent acting department manager of the Legal Affairs Department, there will be a conflict of interest should the Legal Affairs Department provide. correct. Yes, I agree with you. opinion on that I matter. agree with you. So, So admin, just for the record, I'm just asking for the name of the legal person you No. consulted. No, actually, Mr. Chair, no, Directly lang. Sino po yung pangalan? You just mentioned. wala actually in that case. Okay. No? Okay. Ang, Sige po. okay. Sa ginawa ng mga panggigisa ni Congressman Marco Leta ay halos magkabuhol-buhol na ang dila ng NFA administrator na si Bioco at tila ba ay hindi na makapagsalita ng maayos sa sobrang kaba dahil alam nitong hindi niya malulusutan ang veteranong mambabatas na si Congressman Marco Leta. Sa NFA po, ano po ba yung mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL, Mr. Bioco? Ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock for calamity relief, whether natural or man-made, no? So And- buffer stocking na lamang po. ng rice with regards to rice, no, buffer stocking, and then the disposition of these stocks for as a priority to the calamity relief, no, and then also for disposition of this to prevent the disposition of if it's before it becomes unfit for human consumption. Stock as part of the inventory management of NFA. Our stock Hindi ko maintindihan ang paliwanag mo, administrator eh. Sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha, pasensya ka na, no? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stock para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa'yo na paano nyo ini-stock yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stocking ka lang eh. Sa mga tweet, diniisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na paano ba yung warehouse mo ba walang facility na bakit sa Japan pinagtanong ko kahit na 10 years hindi pwedeng mabulok yung yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag-i-stock. Kung ang pangangailangan ay talaga para i-address natin yung nawalan ng pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang? Meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala ba kayong ganon? Your Honor, no, Hindi, wala pa kayong ganon. Meron o wala? Wala sa ngayon, Your Honor. Kaya We nga, only hindi have namin warehouses. maintindihan paano ka nag-i-stock eh. 6.9 million bags. Hindi mo maisa-isay sa amin kung paano mo ito na ibubukod sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala nabubulok. Bumili ka ng palay. Sino ay nagmimil? Kayo din? NFA tsaka pinapa-contract
yan sa labas, Your Honor. Oh, magkano ba yung pag bumili ka ng 1 kilong palay, magkano ba ang recovery rate? 63% ang target namin, Your Honor. Mali yun. Dapat 65%. Magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulugi, 65% ang rate of recovery. Paano yung darak? Ang darak is part of the milling service na kung NFA, binibenta natin yon ng NFA. Kaya ako sinasabi, ano ba sa English yung darak, Karaps? Rice bran. Ha? Rice bran, Your Honor. O, bran. Hindi ba 10% ito ng ang nare-recover mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo? Yes, Your Honor. So paano yung binlad? Binlid pala. Binlad pala Kapampangan. Pasensya ka na, Kapampangan ako eh. Yung binlid, ilan ang recovery rate? Sorry, yung Hindi mo alam kasama yung na yun sa kasama na yun sa rice bran na. Kaya nga tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlid? Usually mga kasama yung sa rice bran 8 to 10%. Alam ko kasi usually, magkano nga ang recovery rate? Binlid. Per kilo. Tingnan mo magkano per bumili kilo? ka ng 1 kilong palay, recovery rate 65% magiging bigas. Yung darak, bran, is 10%. Yung binlid. Binlid, mga 2-3% lang, Your Honor, if I'm not Yung mistaken. sinasabi ko sa iyo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa miller yung binlid at saka yung darak, ibig sabihin mababawasan sa cost. Yes, na ibebenta na ibabayad mo sa kanya, hindi ba? Yeah. Meron tayong proseso na approved, Your Honor, yung payment in kind. Payment in kind for the milling services. So, bibigay nila, this is approved na guideline. They will provide us based on sa test milling na minimum of 63% na recovery. Tapos, yung rice hull and other byproducts, sa kanila na yon as the payment for the milling services. Alam mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator. Ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung bigas. Sa rate ninyo na 19 pesos per kilo, nagbigay kami ng 3 pisong pabuya para masaya yung farmer. So binili namin at 22 pesos per kilo. Nung ipakiskis namin yon, yung binlid at saka yung darak, binigay na namin dun sa miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Yes, sir. Buffer stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami, let's say million metric tons, maring may mabulok talaga dyan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh.